niya at siya'y hindi maaring magkasala sapagkat siya'y ipinanganak ng Diyos. Hindi sinabi sa talata na hindi na kailanman nagkakasala kapag ipinanganak ng Diyos. Ano po ang tamang pagpapakahulugan ng hindi kinokontra ang nagsalita sa talata? Kapag ang konklusyon ay hindi na nagkakasala, lalabagin yung sinabi ng isa pang nagsulat na kapwa pareho ang nagsulat. Unang 1:18, kung sinasabi ng mga ROG na sila'y walang kasalanan, ay dinadaya ang kanilang sarili. Ano wala sa ROG? Itong katotohanan. Ang mga anak ng Diyos hindi pinahihintulutan gumawa ng masama at maging makasalanan. Pero tandaan natin, bilang tao, mahina ang laman. Kaya nga mayroong Kristo na tutubos sa mga kasalanan ng mga kabilang sa kanyang katawan. Pero kung ikaw ay perpekto, ba siraulo kayo. Magpapakilala kang Diyos, di mas siraulo kayo. Saka naman nakakita ng ganyang aral. Ang Panginoong Jesucristo ang tutubos sa ating kasalanan. Wala ka na palang kasalanan di ba't ka patutubusin? Di isa kang abnormal. Lahat kayo ng mga ROG, patala-talata pa kayo. Tandaan nyo, si Satanas gumamit din ng talata. Lumayas, pupuwet-puwet. Nung gumamit ng talata ang Panginoong Jesucristo, nagtagumpay ba si Satanas? Hindi. Kung ikaw ang Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito, gawin mong tinapay, magpatihulog ka. Walang iniwan sa mga ROG. Ang ipinamamalandakan sila ay Diyos, hindi nagkasala. Akala nyo naman may maaakit kayo rito. Mag-live kayo, magbukod kayo ng live. Welcome to ROG. Ewan ko lang kung dumami kayo. Mga baliw. Kaya nga kayo, hindi na dapat basahan ng talata. Puro abnormal yung mga inyong kiniklim. Diyos kayo, di nagkakasala. Kung sinasabi natin, walang kasalanan, dinadaya. Pambihirang pahayag yan. Makikita mo talaga yung walang aral sa Biblia, no? Makikita mo sa pananalita. Sabi ng Kawikaan, ang pangungusap ng mangmang ay nagtatapos sa kamangmangan. Kasi ang itinuturo ng dalisay na aral, pag-ibig, no? Mahirap yan, ganyang pananalita. Dapat, pag nagbabasa ka ng Biblia, sinasabuhay mo yun. Hindi na tayo nagtataka sa INC kasi sabi doon sa 2 Corinto ng 4:4 na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip na hindi sumasampalataya upang wag sumilang sa kanila ang ebanghelyo at kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng kanyang pagka-Diyos. Ang mga INC, sabi ng Biblia, hindi sumilang sa kanila ang kaliwanagan ng larawan ng pagka-Diyos ni Kristo. Kaya makikita mo sa pananalita nila, sabi ng Kawikaan, ang taong mangmang nagsasalita ng walang kabuluhan. Ayan. Napakaliwanag, no? Ang salita na pala ng mangmang walang kabuluhan. Bakit? Hindi sa kanila sumilang Di ba? Hindi sumilang sa kanila ang ebanghelyo at kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng kanyang pagka-Diyos. Kaya kung magsalita, mga bulag mabuti pa nga yung ROG, may pag-ibig yan Sabihin nyo hindi. May pag-ibig yan. Kayo, may pag-ibig ba kayo? Ano bang kahulugan ng pag-ibig? Yung pagtulong. Tumutulong ang ROG. Marami nang tinulungan yan dito sa sa TikTok kayo.
Wala pa kayong naitutulong. Ibig sabihin, nakakatupad sila sa kautusan ni Kristo, yung pag-ibig. Bigyan mo ang nanghihingi. Yun o. Ay, nagbibigay sila. Walang masama doon. Diba? Kaya, mas maano pa yung ROG kaysa sa INC, sa Diwa, no? May pag-ibig pa yung ROG. Ayun lang. Thank you. Dalisay ang aral na lumabas sa bibig ni Sword, aking kaibigan na MCGI. MCGI siya. Pero alam niya kung ano ang salita ng kaaway, salita ng Diyos. Kung babalikan natin, kung na-record at pakikinggan uli natin, katotohanan, dalisay ang kanyang sinabi. Pero itong si Ruben, abay, iglesia ni Kristo daw. Alam mo ba ang gusto sabihin ng iglesia? Katawan. Nakakita ka na ng katawan ni Kristo, nagkakasala. Nagkakasala, iba kami sa inyo, ibinuklod kami, itinaas kami, para maging liwanag ninyo. Kaya kayo, kung nasisilaw kayo sa liwanag namin, magtago kayo sa yungib. At dumating ng salita ng Diyos, hindi ninyo naririnig kasi nagtatago kayo sa yungib, natatakot kayo. Kaya pag hinamong kayo namin sa debate, takbo na, ayaw na. O 3 tanungan lang. Kung pagbibigyan mo, Robin, 3 tanungan tapos conclusion tayo. Wala nang maraming satsat. 3 tanong sa'yo, 3 tanong sa akin. Makikita nyo na ang nagsasabi ng katotohanan. Itatanong ko kay Robin, Robin, kung katawan ka ni Kristo, si Kristo ay banal. Ikaw ba ay banal? Kung ikaw ay katawan. Sabi niya, hindi ako katulad ni Kristo. Hiwalay ako kay Kristo. Nakita nyo na mga kamangmahan itong mga lumalaban sa amin. Hindi ko tukoy ang INC. Ang tukoy ko si Robin. Ito ay peking iglesia ni Kristo. Peke ito. Katulad ito ng mga Katoliko na napakaganda ng aral ng Katolik. Pero ang mga Catholic defender ay mga asal hayop. Sino ba ang hayop? Yung kasalanan. Sino ba ang nagdaya kay Eva? Hayop. Yung serpente. Kaya pinagaharian kayo ng inyong iglesyang patotot. Babae ang iglesia, mga kapatid. Mga babaeng patotot sa Revelation. At pinagaharian kayo ng hayop ng kasalanan. Kaya pag sinabi ninyong nagkakasala ako, sinasabi ninyong pinagaharian ako ng hayop. Kaya nakita agad ni Sword yung espiritu ng kahayupan kay Ruben. Bakit ayaw niya makidebate sa akin? Kasi takot sa Diyos. Magaling lang magdadaldal. Pero takot sa salita ng Diyos. Nakikita kasi ang hayop sa Diyos. Aray ko. Ko lang tinira ko agad ni Dayuhan, no? Yung hari ng impyerno pala. Oo. Napunta lang naman sana ako dito. Kasi gagatungan ko kasi yung away ni Nor at ni Pipsi. Sabi ko kasi na mag 1-on-1 na lang kayo, Mobile Legends, Pipsi at Nor. Kisa mag-trash talkan kayo dyan. Ako, mapapagod lang kayo. Oo. Ngayon, tinira man ako ni Dayuhan. So, tirahin ko rin siya. Oo, meron palang Diyos na naglalakad sa tinatawag nating TikTok. Naglalakad kasi yan sa TikTok si Dayuhan .
Kasi kahit saang live yan napupunta eh. Ngayon, kasi itong tinatawag nating ROG, Rangers of God. So, in short, Power Ranger daw itong mga to. Mga Power Ranger ng Diyos. So, nakikita ba natin dito sa ating tinatawag nating ROG, yung relihiyon pala na tinayo ni Dayuhan, kumakalaban sa pagka-Diyos ni Kristo. Bakit? Kasi sila din Diyos eh. Nagpakababa si Kristo, si Dayuhan nagmataas. Oo. Naging makasalanan si Kristo, si Dayuhan walang kasalanan. Pinako si Kristo, si Dayuhan hindi pinako. Umakyat si Kristo, si Dayuhan nasa lupa. So paano yan? Meron palang Diyos na nasa lupa. So Diyos-Diyosan. So nakita mo Dayuhan, kahit ano pang baliktad-baliktad mo sa talata na binabasa mo, yung talata mismo, yan kusa natitira sa iyo. Bakit? Kasi yung talata na iyan, ginawa na yan dati pa. So ibig sabihin, nangamatay na lang yung nagsulat niyan. Itong tinatawag nating Dayuhan na ito, kakabasa lang, kiklaim na Diyos na daw sila. Sige, mag-Diyos-Diyosan na lang kayo kasi mayroon ngang tumatayo daw sa kapisanan ng mga Diyos. So, ibig sabihin pala, yung tunay na Diyos ay tumatayo sa mga Diyos-Diyosan na sila Dayuhan. So, nakita mo Dayuhan, mismatch. Mismatch talaga yung ROG. Wala talagang kalatag-latag, walang kalatoy-latoy. Ayun, nasaktan yung mga sinabihan ko ng abnormal. Kapag ka pala sinabihan ng isang tao na nagpapakilalang Diyos at walang kasalanan batay sa binasa na unang 1:18, lilinawin ko lang, nag-iyakan eh. Pati yung kampo ni Eliseo Soriano, hindi naman ako kagaya ni Soriano eh. Ang sinabi ko lang, abnormal kayo. Kapag ka ang sinasabi nyo, kayo ay Diyos at hindi nagkakasala. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, malinaw yan, ay ating dinadaya ang ating sarili. Therefore, ang mga ROG, kasama na si Sword, ay mga mandaraya. Kapag binanggit ko ba yung mandaraya kasama ka Daniel, ad home na ba ako? Wala na ba akong kwenta? O nagsasabi lang ako ng totoo kasi totoong mandaraya kayo? Pinipilipit nyo yung talata. Diyos kayo, hindi nagkakasala. Kaya nga may nagsabi sa inyong Katoliko eh, ang Panginoong Jesucristo ay pinako sa krus, ikaw nag-TikTok pa? Ang Panginoong Jesucristo hindi nagkasala, ikaw hindi? Sino ka naman? Di engot. Di baliw. Di abnormal. Ngayon, sasabihin nyo, si Robin Iglesia pa naman. Tama lang sabihin nyo sa inyo yun. Ang Panginoong Jesucristo noong sa templo, pinaghahampas yung pangapaninday. Sinabihan ng Panginoong Jesucristo si Apostol Pedro, lumagay ka sa likod ko, Satanas eh. Ngayon, sinabihan ka lang ng abnormal, iyak kayo ng iyak. Bakit abnormal? Bakit autistic? Ang sabi sa talata, kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan ay dinadaya ang ating sarili. At ang katotohanan ay wala sa inyo. Sa makatwid, ang mga ROG, mandaraya at sinungaling. Adhom doon? Tapos sasabihin nyo, bakit ganito ugali ko? Dapat lang yan sa mga ipinapakita nyong ugali nyo na kayo'y nagpapakilalang Diyos, iisa lang naman ang tunay na Diyos, ang Ama. Tapos ikaw Diyos din, nag-TikTok pa. Nag-TikTok pa. Nag-TikTok pa. Kapag ibinaba ka dito ng host, wala kayong magagawang mga Diyos kayo eh.
Okay. Basahin natin yung inano ni Robin. Kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan ay ating dinaday ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Number 9. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. So, naintindihan mo na. May 9 pa, di ba? Ito, pumunta naman tayo sa 10. Kung sinasabi natin tayo'y hindi nangagkasala, ay ating ginagawang sinungaling siya at ang kanyang salita ay wala sa kanya. So, makikita mo ang pagkakaiba. Nangagkasala at ang ng ROG ito sa 1 Juan 3:9. Tignan mo yung mga pagkakaiba ha. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Iba ang nangagkasala, iba yung walang kasalanan. Ito ang pananampalataya ng ROG nasa 1 Juan 3:9. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Hindi nagkakasala. Sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan sa kanya at siya hindi maaring magkasala sapagkat siya ay ipinanganak ng Diyos. Okay, yun na. Naway maunawaan mo yan. Ang sabi mo kanina, may tutubusin. Pero di ba ang turo ng INC, ang Iglesia ni Cristo ang tinubos. Ngayon, pag tinubos ba, tutubusin pa lang? Samantalang ang ROG, tinubos na, niligtas na, pinatawad na, kayo tutubusin pa lang? Mukhang naiiba ata. Pag sinabing ang Iglesia ni Cristo ang tinubos, so ibig sabihin tinubos na, hindi tutubusin pa lang. So wala pang fix na pananampalataya kasi tutubusin pa lang kayo. Tama nga naman kasi nagkakasala pa kayo. So tama lang, natutubusin pa lang kayo. Kaya kung may panahon pa, lalo ka na Robin, naway patuloy kang magbasa at ipaunawa ng banal na Espiritu Santo ang mga talata na ibinigay ng ROG upang maunawaan mo rin tulad ng ibinigay ng pangunawa ng banal na Espiritu sa amin kung bakit namin sinasampalatayanan yung nasusulat sa 1 Juan 3:9. Kaya, yun ang kasagutan. Naway maunawaan mo rin sa awa ng Diyos. Kuya Nihil. Ayan, after nito. Okay. Debate. Okay, mga tirada natin minsan kanya-kanyang siraan. Pero minsan wala man lang tayo yung paano natin may papakitang mas maganda yung mga aral natin. Wala. Kanya-kanyang claim lamang tayo ng mga kami yung totoo, kami yung kaligtasan, kami na yung binigyan ng karapatan. Pero hindi man lang natin maisip minsan yung paano ba tayo magkasundo, paano tayo magkakaintindihan, pare-pareho tayong kay Kristo. Bakit hindi yan ang mga tinuturo nyo? No? Kanya-kanyang claim. Even though sinasabi nyo, bahay ako, never nyo akong marinig na nagsasabi, kami sa bahay, magaganda, ginagawa. Hindi ako ganyan magturo. No? Bakit? Ipinapakita ko lagi kung ano ang aral na pwedeng isabuhay ng tao na siyang gagamitin. Maging bahay man kayo o hindi, kung yung aral ng bahay ang magiging pamantayan ng bawat isa, ang sinasabi ni Kristo na Thy kingdom come on earth as it is in heaven ay magaganap. Hindi kailangan maging bahay kayo. Subalit kung pag-aaralan at isasabuhay ang aral o turo ng bahay faith,
Yan ang makakamtan natin na hindi kailangang maging miyembro. Sabi nga ni Bahawla, alam niyo sinasabi niya, kung ang lahat ng tao, etong aral ni Bahawla ang maging pamantayan, maging bahay ka o hindi, diyan na natin makikita ang matagal na pangarap ni Kristo kung ano ang bawat isa sa atin. Hindi kailangan maging miyembro tayo ng bahay. Kaya sabi rin niya, ang pagkakalikha o paglitaw ng kapayapaan sa mundo ay hindi para lang sa mga bahay na gagawa, ay kundi gagawin lahat ito ng sangkatauhan na ang gagamiting pamantayang aral ay aral ni Bahawla. Hindi niya sinabing magmiyembro ka muna para may sa katuparan natin yan. Kundi yung aral niya ang kailangan natin. Ayun. Gandang gabi sa inyong lahat, no? Wala na si Robin, tumakas na. Nagtataka lang ako doon sa tao na yan. Bakit gustong-gusto niya magkasala siya? 'Di ba? Wala namang problema sa mga ROG kung gusto nila hindi sila magkasala. Ang katunayan, pabor yan. No, sa Biblia yung hindi nagkakasala. Siyang utos, magpakabanal. No, doon sa Daniel 9, 12:9 ng Gis, yumaong ka Daniel, sapagkat ang salita'y natatakan na. Ang banal ay magpapakabanal. Ang marumi ay magpapakarumi. O ayan, no? Sa mga huling araw, mayroon mga banal. Magpapakabanal pa nga yung banal eh. Magpapakaputi pa yun. Yung marumi, magpapakarumi sila. Walang problema doon kung sabihin ng mga kaibigang ROJ na magpapakabanal kami, magpapakadalisay. Magandang diwa yun. Ang ibig sabihin, hindi sila gumagawa ng kasamaan. Di ba? Walang kasamaan na sa kanila dahil nagpapakabanal na ngayon tao. Di ba? Ang mahirap kung magpapakarumi o gagawa ng mga hindi maganda. Di ba? Mga pananalitang mapanirang puri. Bawal kay Kristo yan eh. Dapat ang pairalin natin mga kaibigan, yung pag-ibig. Tulad ng ginagawa ng mga ROG. May pag-ibig sila eh. Nakita ko. Tumutulong sila. Yan ang diwa ng Kristiyano. Tunay na Kristiyano. Yung tumutulong. Kusang loob silang tumutulong dito sa TikTok. Marami na silang natulungan. Yun ang diwa ng tunay na Kristiyano. So hindi tayo tutol doon dahil sila marami na silang natulungan. Nakakagawa ng pag-ibig. Utos kasi ni Kristo yan eh. Ibigin mo ang kapwa mo gaya ng iyong sarili. So, hindi tayo tutol doon. Ang tutol tayo, yung hindi umiibig, no? Ang ginagawa pa, puot tsaka puwa. Diba? Ayan ang masama. Tulad ng mga kaibigan nating INC, puro puot ang nasa puso. Yun lang. Yan lang ang masasabi ko, dapat pag-ibig. Tularan ninyo ang ROJ. Ayan. Ako'y nagtataka lang, bakit nasasabi ng mga ROG na sila ay Diyos din kung totoo man yung sinabi ni Robin na sila ay nagpapaka-Diyos din. Gusto ko munang malaman kung ano ang pagkaunawa nyo sa isang Diyos. Kung ganon, ngayon, kung ang pagkaunawa nyo ng Diyos ay katulad ng Diyos na nasa Biblia, yung Yahweh, at inahahalintulad ninyo ang inyong mga sarili doon sa Diyos ng Biblia, ibig sabihin, kayo'y nakikipagkumpetensya sa Diyos ng nasa Biblia. Ibig sabihin, kalapastanganan ang inyong ginagawa. Pero kung
may ibig kayong ipaunawa sa amin tungkol sa inyong pagka-Diyos, ay susuruin pa namin yan. Pero kung tulad nga na sinabi ko kanina, na ang inyong pagka-Diyos ay katulad ng Diyos na nasa Biblia, ay tunay nga na mapag-imbabaw kayo. At saka kung kayo'y mga Diyos, sinabi ni Manuela kanina, kami nilinis na, kami pinabanal na. Kung kayo'y mga Diyos, bakit pa kayo lilinisin? Diyos na kayo eh. Di ba? Di ba? Kung kayo'y mga Diyos na, ibig sabihin, kayo pa rin ay isang tao at hindi kayo magiging Diyos. Maaaring kayo mapunta sa langit dahil sa inyong pagkabanal o dahil sa inyong pag-ibig, sabi nga ni Sword kanina. Pero kailanman hindi kayo magiging Diyos. Kalapastanganan yan. Katulad ang aral ninyo sa aral ng mga Mormons. Ang mga Mormons din ay naniniwala na balang araw sa kanilang pagpakakabanal ay magiging Diyos din sila. Puro heretical ang mga ginagawa niyong aral. So, sana itong katanungan ko, sagutin nyo, ano ang pagkaunawa o ano ang definisyon nyo sa salitang Diyos para malaman namin kung inahahalin tulad ba ninyo ang inyong pagka-Diyos sa Diyos ng Biblia. Gumagamit pa kayo ng Biblia. At saka sa Biblia naman, wala namang sinasabing maraming Diyos. Maliwanag ang sinasabi ng Biblia, isa lang ang Diyos. Hindi marami. Kung kayo'y Diyos, napakadami ng Diyos at yan ay taliwas na sa turo ng Biblia. So, yun po. Ipaliwanag nyo po ano ang pagkakaunawa nyo sa Diyos. Salamat po. Magandang gabi, lalo na sa lahat ng may dalisay na aral. Ang sagot ko sa paksa, siguro, masasabi ko yan kung ako'y nasa MCGI pa. Kung mali ang kinakaaniban kong relihiyon, yun nga yung MCGI, ay saan ako pupunta at bakit? Siyempre sa may dalisay na aral, ang Iglesia ni Cristo. At natatawa nga ako kasi kanina, mukhang natalo yung mabuting gawa na may camera ng MCGI. Yung isang taga-MCGI na para bang money transfer lang ang katapat na bago ang kanyang paniniwala. Natalo ang higher form of debate na iniaral ni Kuya Daniel Rason, di ba? Hindi pala higher form of debate ang mabuting gawa na palugaw na may camera, kundi money transfer. Yun pala para sa kanya ang higher form of debate. At sa kasaganahan ng puso, nagsasalita ang bibig. Huli ka na, Swords. Money transfer ka pala, hindi ka pala lugaw pa. At isa lang naman ang may dalisay na aral. Tama din yung sinabi ni Ismaili kanina. Talaga naman ang pinapakilala lang ng Biblia. Isa lang ang Diyos, Sword. Sabi nga ng Panginoong Diyos, ang sabi, ito ang sinisinta kong anak, siya ang lubos kong kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Hindi pala ikaw, Sword. Hindi pala ikaw dapat ang pakinggan kasi ang sabi ng Diyos na ang dapat pakinggan yung sinisintang anak. Ano sabi ng sinisintang anak na dapat pakinggan? Pinagsisikapan ninyo akong patayin na tao na sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan. Makilala kanila na iisang Diyos na tunay. Sabi ng sinisintang anak na dapat pakinggan at hindi ikaw yon, Swords. Di ba? Masakit, Sword. Talo pala yung talo pala yung higher form of debate ni. Kung higher form of debate, yung palugaw na may camera sa'yo, highest. Ando na sa superlative degree. Pinakamataas na tinagalog ko na kasi yung liswa butam lang na walis tambo, nagkanda tay-tay ka na eh. Kumbaga, para sa madaling salita, pinakamataas na level. Yung highest form of debate na iniaalok sa'yo ngayon, yon ang nagpatalo sa'yo, which is the money transfer. Sa kasaganahan ng puso, nagsasalita ang bibig, Sword. So, doon sa paksa, siyempre, doon ako sa tunay na dalisay na aral ang Iglesia ni Cristo.